Siningtian ay umubo at nagpasalamat sa kabaitan ng reyna dahil handa itong ibigay ang gusto ni Ningtian. Ngunit iniisip din ni Ningtian na kung magloloko siya sa lugar na ito na sobrang puno ng magaganda at may malalaking kokomelon na babae. Sigurado daw na mananagot si Ningtian sa Empress at baka putulin pa daw ang kanyang hotdog. Si Ningtian ay sinabi sa reyna na pinapunta daw siya ng Empress sa lugar nila hindi lang para tulungan sila sa problema nila at sa elixir. Andun din daw si Ningtian dahil gusto daw niya magpalakas. Ang reyna naman ay napagtanto na gusto pumunta ni Ningtian sa kanilang sikat na Immortal Spring. Sinabi naman ng Hatmama na reyna na 2 buwan pa daw bago matapos ang pagproseso nila sa elixir. Ipapadala na lang daw nila ito sa kanila kapag tapos nitong maproseso. Tungkol naman sa pagpapalakas ni Ningtian, pumapayag naman daw ang reyna sa bagay na yon. Ngunit may isang tanong lang daw ang reyna kay Ningtian. Si Ningtian naman ay tinanong kung ano ang gusto itanong ng reyna sa kanya. Si Ningtian ay hinawakan ng reyna sa kanyang mukha. At saka tinanong ng reyna kung sino nga ba ang mas maganda sa kanila ng kanyang asawa na Empress. Si Ningtian ay sinabing mas maganda daw ang reyna, ngunit ang kanyang asawa daw na Empress ang pinaka-the best sa lahat ng mga babae. Ang reyna ay sinampal si Ningtian at sinabing dumiretso na siya papuntang Immortal Spring. Si Ningtian naman ay biglang nagtaka dahil sa pagiging masungit agad ng reyna sa kanya. Si Yao Qi ay sinabing baka malaman ng Empress ang ginawa niya kay Ningtian. Sinabi naman ng reyna na pinabilis niya lang daw ang pagpapapunta kay Ningtian sa kakaibang paraan. Si Yuki ang at Holy Sun ay malapit nang marating ang Immortal Spring. Sinabi ng Holy Sun na nabalitaan niyang malakas ang aura na mayroon ang spring. Sinabi naman ni Yuki na tama ang Holy Sun, ngunit hindi lahat ng parte ng spring ay malakas ang aura. Ang malakas na aura daw ay nanggagaling sa waterfall. Kapag bumagsak na daw ito sa pinakababa, magiging isang normal na lang daw ito na tubig. Kaya naman ang mga nagkukultivate dito ay dapat umupo sa ilalim ng waterfall upang masalo ang aura na nanggagaling dito. Sinabi din ni Yuki na nanggagaling ang waterfall sa kalangitan, kaya naman ang taong sasalo ng waterfall ay maaring mamatay kung sakaling kulang ang lakas ng taong sasalo sa hagupit ng waterfall. Mula sa mga baging may isang babae ang lumalabas at sinasabi nitong bawal ang lalaki sa lugar na yon. Si Yuki naman ay pinakilala si Holy Sun ng Heavenly Vault. Sinabi ni Yuki na may permiso daw siya na galing sa reyna para pumunta sa Immortal Spring. Si Holy Macaroni naman ay naramdaman daw na isang celestial rank ang babaeng nasa baging. Ang babaeng nasa baging ay pinayagan na silang magpatuloy dahil may permiso sila ng reyna. Nagpasalamat naman ang dalawa sa babaeng nasa baging na sila Elder Kinlin. Habang sila ay palapit na sa spring. Ang itsura ni Holy Crap ay naging manhon na at sinasabi na pareho daw ang mga babae. Si Holy Crap naman ay nagulat at nasabi ang pangalan ni Ningtian. Iniisip ni Holy Crap na may permiso siya galing sa reyna, ngunit si Ningtian daw ay walang permiso. Malakas din daw ang loob ni Ningtian na pumunta ng Immortal Spring para manilip ng mga babae. Iniisip din ni Holy Crap na magiging katawa-tawa si Ningtian kapag kumalat ang ginawa niya sa lugar na ito. Sa pag-ahon ni Ningtian ang mga babae ay natuwa at sinabi na napakagwapo daw ni Ningtian. Ang mga babae ay agad lumapit kay Ningtian at sinabing huhugasan daw nila ang buong katawan ni Ningtian. Sa isipan ni Ningtian ay napakasaya niya dahil sa dami ng kokomelon na nag-aalaga sa kanya. Si Ningtian ay biglang inatake at sinabing bawal daw ang trespassing sa lugar na yon. Ang atake naman ay biglang nawala parang bula. Ito pala ay pinigilan ni Yao Qi. Sinabi niya kay Elder Kinlin na may permiso daw si Ningtian galing sa reyna para pumunta sa Immortal Spring. Si Elder Kinlin naman ay lumapit at tinanong kung siya daw ba ang sikat na patriarka ng Heavenly Demonic na sekta. Sumagot naman si Yao Qi na siya nga ang taong yon. Si Elder Kinlin ay agad na humingi ng tawad kay Ningtian sa kabastusan na pinakita niya sa kanya. Sinabi naman ni Ningtian na ayos lang yun at iisipin niya na lang daw na hindi yon nangyari. Si Holy Sun ay naiinis dahil may permiso din daw pala si Ningtian. Naiinis din siya dahil hindi daw patas ang trato nila sa kanya at kay Ningtian na isang hamak na handyman lang daw noon. Si Kinlin ay sinabihan ang dalawang lalaki na pwede na sila pumunta sa Immortal Spring. Ang mga babae naman ay sinasabi na kung kaya daw ba ni Ningtian matalo ang record ni Yao Qi. Sinabi naman ng isa pang babae na 1.5 oras daw ang record ni Yao Qi sa waterfall. Sinabi din ng iba pang babae na dahil gwapo daw si Ningtian, kakayanin daw nito malagpasan ang record ni Yao Qi. Si Holy Crap naman ay sinasabing puro na lang daw Ningtian ang binabanggit ng mga babae, paano naman daw siya?
Iniisip din ni Holy Crap na kapag nakita nila kung gaano siya kalakas magbabago daw ang tingin nila sa kanya. Kaya naman si Holy Crap ay hinamon si Ning Tian sa isang paligsahan. Kung sino daw ang mas makakatagal sa waterfall ay siyang mananalo. Dahil sa spiritual rank lang daw si Ning Tian, kayang-kaya daw ni Holy Crap talunin si Ning Tian. Sinabi naman ni Yao Chi na masyadong delikado ang waterfall para magpagalingan pa sila. Ngunit si Ning Tian ay tinanggap pa rin naman ang hamon ni Holy Crap. Si Holy Crap ay tumalon agad sa waterfall. Siya ay nakaupo na sa ilalim ng waterfall. Sinasalo niya na ang mabigat na pagbulusok ng tubig mula sa langit. Sinasabi niya din na ipapakita niya sa mga babae na nagkamali sila ng hinangahan na lalaki. Makalipas ang 30 minutes. Hindi na daw kaya ni Holy Sun ang magpatuloy pa dahil sa pinsalang kanyang natatanggap sa waterfall. Ang mga babae ay sinabing hindi nagtagumpay matalo ni Holy Sun ang record ni Yao Chi. Si Ning Tian naman ay namamangha dahil nagawa daw ng waterfall masira ang damit ni Holy Sun. Si Holy Sun ay nahihiya at tinatanong ang sarili niya kung paano siya nalagay sa ganong sitwasyon. Nang malagpasan niya si Ning Tian, sinabi ni Holy Sun na tumigil na daw sa pagngiti si Ning Tian dahil isa lang daw siyang spiritual rank, kaya naman hindi daw makakatagal si Ning Tian ng mas matagal sa oras ni Holy Sun. Si Ning Tian naman ay sinabi na manood daw si Holy Sun kung paano niya siya tatalunin. Si Ning Tian ay nasa harapan na ng waterfall at nararamdaman niya na daw ang malakas na aura at pressure na nanggagaling sa waterfall. Inactivate niya na ang kanyang God's record at siya ay handa na harapin ang hagupit ng waterfall. Habang siya ay nasa ilalim ng waterfall, gumamit siya ng panangga na gawa sa aura upang pigilan ang puwersa ng bumabagsak na tubig sa kanya. Si Holy Sun naman ay sinasabing hindi magtatagal makikita niya na ang pagkatalo ni Ning Tian laban sa kanya. Noong umpisa parang hindi pa daw nahihirapan si Ning Tian, ngunit habang patagal daw ng patagal, mas nararamdaman ni Ning Tian ang bigat ng bagsak ng tubig. Ang damit pang taas ni Ning Tian ay nagsimula ng sumabog. Si Holy Sun naman ay masaya dahil malapit na daw matalo si Ning Tian sa kanya. Ang mga babae naman sa harapan ni Holy Sun ay sinabing lumagpas na si Ning Tian sa kalahating oras. Nang marinig ito ni Holy Sun, napagtanto niyang natalo na pala siya. Ang mga babae naman ay patuloy na hinahangaan si Ning Tian. Sinabi ng mga babae na gusto din daw nila mahawakan ang buong katawan ni Ning Tian. Si Holy Sun naman ay sinabing pareho lang naman daw silang gwapo ni Ning Tian. Ngunit ang mga babae naman ay sinabihang mabaho si Holy Sun at sobrang hina din daw nito. Si Ning Tian ay nagsimulang lumakas ang kanyang depensa. At dahil ito sa aura na natatanggap niya sa waterfall. Napagtanto din ni Ning Tian na meron daw of music sa waterfall na ito. Iniisip ni Ning Tian na kung may 3,000 na daw, meron din daw 3,000 na spiritual na ugat. Iniisip ni Ning Tian na kung mabubuksan niya ang lahat ng spiritual na ugat, magiging sobrang lakas niya daw. Si Yao Chi ay nakita na naglalabas si Ning Tian ng mga music dragon. Ang normal na cultivator daw ay hindi nakakatagal sa waterfall, ngunit si Ning Tian ay nagagawa daw makatagal, kasabay pa nun nagagawa niya din daw makapagbukas ng panibagong spiritual na ugat. Si Holy Sun ay nabigla sa narinig kay Yao Chi, kaya naman naatake ito sa puso. Si Yuki ay nag-alala kay Holy Sun dahil sa biglaang pagbagsak nito. Ngunit ang ibang babae naman ay sinabing hayaan na nila si Holy Sun, bigyan na lang daw nila siya ng gamot pag nagising ito mamaya. Ang mga music dragon ni Ning Tian ay biglang naputol lahat. Siya ay nagtaka kung bakit nangyari yun. Sinabi ng system na hindi daw nabuksan ni Ning Tian ang music daw, kaya naman ang nagawa nitong mga dragon ay mahihina. Ngunit sinabi ng system na pwede niya makuha ang music daw sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng musika sa ilalim ng waterfall. Si Ning Tian ay napagtanto. Si Yao Chi ay naglabas naman ng gukin para ibigay ito kay Ning Tian. Si Ning Tian ay hawak na ang instrumento. Nang tumunog ang unang nota ng instrumento, natanggap agad ni Ning Tian ang Dao of Music na agad niya namang inactivate. Nang dahil sa skill ni Ning Tian, nagkaroon siya ng kakaibang galing sa pagtugtog ng instrumento. Nang marinig ng mga babae ang pagtugtog ni Ning Tian, sila ay nabilib dahil sa ganda ng musika na nililikha ni Ning Tian. Ang musikang nililikha ni Ning Tian ay umaabot sa palasyo. Kaya naman pati ang reyna naririnig din ang magandang musika na ito. Iniisip naman ng reyna na kay Yao Chi ang instrumento na yon. Ngunit hindi daw siya ganon kagaling sa pagpapatugtog ng ganong instrumento, kaya naman napapaisip ang reyna kung sino ang taong nagpapatugtog. Ang reyna ay nagdesisyon na pumunta sa kung saan nanggagaling ang tunog. Si Ning Tian ay naramdaman ang kanyang paglakas, ngunit iniisip niyang may kulang pa sa kanyang ginagawa. Ang reyna ay dumating na sa eksena at sinabing nakakabilib daw si Ning Tian. Ang reyna ay lumapit kay Ning Tian at sinabi na gusto niya daw tulungan si Ning Tian.
Si Ning Tian ay tumanggi at sinabing kaya niya na daw mag-isa ang mga kailangan niya gawin. Ang reyna ay sinabing huwag magpadalos-dalos si Ning Tian sa pagtanggi. Dahil tuturuan daw siya ng reyna kung paano maaabot ang pinaka-malakas na pwedeng maabot ng Music of Dao ni Ning Tian. Ang reyna ay ipapakita daw ang kulang sa ginagawa ni Ning Tian, kaya naman nagsimula na magpatugtog ang reyna. Si Ning Tian ay nararamdaman na parang kumukulo daw ang mga spiritual na ugat niya, at dahil daw ito sa ginagawa ng reyna. Si Ning Tian ay naramdaman na lumalakas na naman siya dahil sa ginawa ng reyna para sa kamya. Ang mga nilikhang music dragon ng reyna at ni Ning Tian ay nagsama at tumunog ng may magandang mga nota. Ang reyna ay sinabing napakabilis matuto ni Ning Tian dahil kaunti pa lang daw ang pinakita niya, ngunit nalaman agad ni Ning Tian ang dapat niyang gawin. Si Ning Tian naman ay sinabing nakapagbukas siya ng 20 na mga spiritual na ugat. Nagawa din ni Ning Tian na magulat ang reyna sa kanyang galing. Kaya naman nagkaroon na naman siya nagpanibagong skill. Si Ning Tian ay nagpasalamat sa reyna dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Sinabi naman ng reyna na sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan mas mataas ang kanilang mararating na tagumpay. Ang reyna ay muling lumapit kay Ning Tian at sinabing bagay silang dalawa na parang mga instrumento nila kanina. Si Ning Tian naman ay sinabing may asawa na siya, kaya naman maghinay-hinay daw ang reyna sa kanyang ginagawa. Ang reyna ay sinabing napaka-boring ng buhay ni Ning Tian dahil sa napaka-loyal nito sa asawa niya. Habang paalis na ang reyna, inactivate naman ni Ning Tian ang kanyang powerful physique na buff. Makalipas ang 2.5 oras ang mga babae, ay pagod na daw panoorin si Ning Tian. Ngunit si Ning Tian ay patuloy pa din daw sa napakahirap na kinakaharap niya. Ang spiritual si Ning Tian ay pansamantalang papalitan daw ng powerful physique. Kaya naman ibig sabihin daw mawawala ang panangga ni Ning Tian pansamantala. Si Ning Tian ay direktang tinanggap ang hagupit ng waterfall. Sa tindi ng hirap at sakit ni Ning Tian makikita ito sa kanyang mukha. Ang physical skill buff ni Ning Tian ay nag-activate na, ngunit pansamantalang nawala ang kanyang panangga. Kaya naman gamit ang purong lakas ni Ning Tian tinatanggap niya ang mabigat na pagbagsak ng waterfall. Sinabi ni Yao Qi na mukhang nasa panganib na si Ning Tian, kaya naman gusto niya daw ito tulungan. Ang maganda at sexy na reyna naman ay sinabing kailangan muna daw nila manood at maghintay ng kaunti pa. Si Ning Tian ay tinitiis ang sakit dahil hinihintay niya kung kailan niya magagamit ang kanyang ara. Lumipas pa ang ilang minuto na pagtitiis. Bumalik na sa kanya ang kanyang aura, kaya naman muli siyang nakagamit ng panangga at nagkaroon ng mas mabilis na aura absorption. Si Ning Tian ay naramdaman ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan at pakiramdam niya daw siya si Superman. Narating niya na rin ang 5 stars na spiritual realm dahil sa kanyang ginawang pagsasanay. Dahil muling nadagdagan ang paglakas ni Ning Tian siya ay masaya. Ang mga babae naman ay masaya din para sa kanya. Sa sobrang saya ni Yao Qi, hinihila niya na ang kamay ng kanilang reyna. Nang mapagtanto niya ang ginawa, humingi naman siya agad ng pasensya sa reyna at sinabing nawala siya saglit sa kanyang sarili. Si Holy Macaroni naman ay kakagising lang at tinanong kung gaano na siya katagal na wala ng malay at kung gaano na din katagal si Ning Tian sa waterfall. Ang isang babae naman ay sinabing tumagal si Ning Tian ng 5 oras sa waterfall. Si Holy Macaroni ay nagulat dahil sa balitang narinig. Siya ay hindi makapaniwala at sinabing hindi daw posible ang bagay na yon. Si Holy Macaroni ay nababaliw na at sinabing gwapo lang daw si Ning Tian at wala daw itong lakas para tumagal ng 5 oras sa waterfall. Ang nabaliw na si Holy Macaroni ay paalis na sa lugar habang sinasabi na siya ang pinakamalakas sa lahat. Ang reyna ay sinabing nasira na ang puso na daw ng lalaki. Kaya naman hindi daw malabong mabaliw na ito. Kailangan na daw nila pauwiin ito dahil sa ito ay nabaliw na. Ang babaeng disipulo ay biglang nagulat sa kanyang nakita na ipinagtaka naman nila Yao Qi. Sinabi ng mga babae na nakahubad daw si Ning Tian. Si Ning Tian ay sinabi naman na hindi niya daw sinasadya na sinira niya ang kasuotan niya. Si Ning Tian ay umiiyak na dahil sigurado daw siyang mananagot siya sa Empress pag-uwi. Ang mga babae na nakikita ng malinaw ang buong katawan ni Ning Tian sa malinaw na tubig ay nagugustuhan ang kanilang nakikita. Sinabi naman ng Queen na hindi nila sasabihin ang malaking hotdog na kanilang nakita. Sinabi pa ng Queen na napakaswerte ni Empress Lu Wuqing dahil sa laki ng hotdog ni Ning Tian. Si Ning Tian naman ay nagpasalamat sa reyna dahil sa hindi daw nila sasabihin ang malaking bagay na nakita nila. Habang nagsasalita si Ning Tian may aura na lumalabas sa paligid niya. Ilang sandali pa bumugso ang malakas na aura na nanggagaling sa Immortal Spring. Si Yao Qi ay nagulat dahil wala naman talagang aura ang mismong Immortal Spring, ngunit ngayon daw ay napakalakas ng aura na lumalabas dito.
Ang queen naman ay sinabi na, ang may kagagawan daw nito ay ang patriarka na si Ning Tian. Si Ning Tian naman ay hindi maintindihan ang nangyayari, ngunit ramdam niya daw na nagmumula sa kanya ang kakaibang nangyayari sa Immortal Spring. Si Yao Qi ay nagpaalam sa Reyna kung pwede daw ba sila maligo sa Immortal Spring kasama si Ning Tian. Pinayagan naman sila ng Reyna at sinabing samantalahin na nila ang pagkakataon habang malakas pa ang aura na lumalabas sa spring. Ang mga babaeng may malalaking kokomelon ay tumampisaw na at nagsasaya sa Immortal Spring. Si Ning Tian naman ay hindi makapaniwala na sobrang dami ng kokomelon na nakikita niya sa paligid. Habang masayang pinagmamasdan ni Ning Tian ang magandang tanawin sa paligid. Ang mga babaeng may malalaking kokomelon naman ay nagpasalamat kay Ning Tian dahil sa sarap daw ng pakiramdam ng Immortal Spring na may halong aura niya. Ang mga babae ay sabay-sabay tumaas ang kanilang ranggo dahil sa pagligo nila sa spring, kaya naman sinabi nilang isang alamat si Ning Tian dahil sa kanyang nagawang himala. Ang mga babae ay nag-umpisang hugasan ang buong katawan niya bilang pasasalamat sa kanya. Sinabi naman ni Ning Tian na maliit na bagay lang daw ang kanyang ginawa. Si Ning Tian ay naabot na ang 100 na faith energy, dahil dito bigla naman siyang may naalala. Si Ning Tian ay nagmadaling umalis sa lugar at iniwan na ang mga babae. Sinabi ni Ning Tian na tapos na ang kanyang misyon sa lugar, kaya naman gusto na daw umuwi ni Ning Tian sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ng Reyna na may isang halimaw sa Heavenly Spirit Domain ang gumagala tuwing gabi. Kaya naman delikado daw ang umalis si Ning Tian ngayong araw. Si Ning Tian naman ay humingi ng tawad dahil kailangan niya na daw talagang umalis sa lalong madaling panahon. Habang pinagmamasdan ng Reyna si Ning Tian, iniisip niya kung gaano kasarap ang jumbo hotdog ni Ning Tian. Ang Reyna ay pinakiusapan si Ning Tian na manatili muna sa lugar dahil handa daw silang alagaan siya mamayang gabi sa kanyang kwarto. Si Ning Tian ay humingi ng tawad sa kanila at sinabi na baka namimiss na siya ng kanyang asawa kaya naman uuwi na daw siya sa lalong madaling panahon. Si Ning Tian ay iniisip na baka pagfiestahan siya ng mga babae sa lugar kapag tumagal pa siya. Si Ning Tian ay na-imagine ang kanyang sitwasyon mamayang gabi. Habang tulog siya iniisip niyang nasa labas ang mga babae para pagplanuhan siya ng masama. Ang mga babae naman ay sinabi na handa sila samahan si Ning Tian pauwi. Ngunit si Ning Tian ay nagpaalam na at sinabi na hanggat matataas ang mga bundok at mahahaba ang mga ilog, muli silang magkikita balang araw. Mabilis nang bumulusok paalis si Ning Tian para umuwi sa kanyang asawang Empress. Nilabas niya na din ang mapa upang hindi siya maligaw sa biyahe. Habang nasa biyahe, sinabi ni Ning Tian na hindi magtatagal, mayayakap niya na din ang kanyang pinakamamahal na asawa. Siya ay gumawa din ng isang regalo para daw isorpresa ang kanyang asawang Empress. Habang siya ay nasa biyahe, siya ay nagulat dahil sa warning na ibinigay ng system sa kanya. May parating daw na kombinasyon ng pag-atake ang ginawa ng dalawang Immortal Emperor ang papunta sa kanya. Ang pag-atake ay papunta na sa kanya. Iniisip niya na kung tatamaan daw siya ng pag-atake, sigurado daw na mapupulbos siya ng buhay. Ang pag-ataking ginawa ng dalawang Immortal Emperor ay malapit na tumama kanila Ning Tian. Ngunit ginamit niya ang kanyang skill na Fast as Lightning. Ang skill na ito ay may 3 beses lamang na pwede gamitin. Habang pa-activate pa lang ang kanyang skill. Kinakabahan naman si Ning Tian dahil malapit na silang tamaan ng pag-atake. Ang ginawang pag-atake ng dalawang emperor ay tumagos mula sa kinaroroonan nila Ning Tian. Ang isang Immortal Emperor ay tinanong kung saan napunta si Ning Tian. Sinabi ng Immortal Emperor na kasama ng Shadow Demonic Leader, ay sinabing hindi siya nagpigil sa kanyang pag-atake, kaya naman inaakala niya na baka napulbos na si Ning Tian. Sinabi naman ng Shadow Demonic Leader na hindi papatay si Ning Tian. Gumamit ng trace skill ang Shadow Leader, at nakagawa siya ng linya tungo sa kinaroroonan ni Ning Tian. Kaya naman ang dalawang gurang ay nagmadali upang sundan ang direksyon. Gamit ang Fast as Lightning skill nakalayo sila Ning Tian ng pansamantala. Habang tumatakas, sinasabi ni Ning Tian na sino kaya ang dalawang Immortal Emperor na umatake sa kanya. Habang papalayo sila iniisip ni Ning Tian na meron na lang 2 beses na pwede niya magamit ang Fast as Lightning skill. Sinabi ng system na palapit na ang dalawang kalaban kay Ning Tian. Lumingon si Ning Tian at sinabi na nakakakilabot ang bilis ng isang Immortal Emperor. Kahit sobrang bilis niya na daw naabutan pa din daw siya ng 2 gurang. Sinabi ni Ning Tian na celestial rank lang daw ang kaibigan niyang ibon, kaya naman no match daw ang bilis nito sa 2 Immortal Emperor. Sinabi din ni Ning Tian na kailangan niya gamitin ang 2 Fast as Lightning skill niya ng maayos para makatakas. Ngunit bukod pa dun kailangan niya pa daw mag-isip ng iba pang paraan.
Siningtian ay biglang nagsuka ng dugo dahil inatake na sila ng mga kalaban. Ang Shadow Demonic Leader ay tinanong si Ningtian kung saan niya daw balak pumunta. Ang leader naman ng Holy Bolt nakahanda na din atakehin sa likod si Ningtian. Si Ningtian naman ay nagtataka kung bakit pati ang leader ng Holy Bolt ay pinupuntirya siya. Ang matanda naman ay sinabi na nawalan na ng silbi ang kanyang anak dahil sa kanya, kaya naman oras na daw para maghiganti siya kay Ningtian. Si Ningtian ay sinabing hindi siya makagalaw mula sa pag-ataking natanggap niya kanina. Ang leader ng Holy Bolt ay inatak na si Ningtian at tinamaan siya ng direktang tama. Habang pabagsak si Ningtian at ang ibon. Iniisip ni Ningtian na gamitin ang Fast as Lightning skill para makatakas sila pansamantala ng ibon. Sila ay bumagsak na ng malakas at ito ay gumawa ng makapal na usok sa paligid. Siguradong patay na si Ningtian sambit ng Holy Bolt leader. Ngunit mula sa liwanag na iniwan ng skill ni Ningtian, napagtanto ng dalawa na hindi pa patay si Ningtian. Si Ningtian ay muling bumilis na parang kidlat, kaya naman hindi na malayan ng dalawa kanina ang pagkatakas ni Ningtian sa makapal na usok. Nagulat niya din ang dalawang leader dahil natakasan niya na naman ang mga ito sa pangalawang pagkakataon, kaya naman nagkaroon na naman siya ng reward. Ang peel na natanggap niya ay may kakayahang pagalingin ang mga pinsala na kanyang natanggap kanina. Nilabas niya na ang peel upang gamitin at sinabing mananagot sila kay Ningtian. Iniisip ni Ningtian, hanggat nabubuhay siya at makapagpalakas siya ng sapat babalik daw siya para tapusin ang dalawang Immortal Emperor kanina. Si Ningtian ay muling ginamit ang huling Fast as Lightning skill niya upang mas makalayo pa siya sa mga kalaban. Sila Ningtian ay muling bumulusok palayo na parang isang kidlat sa huling pagkakataon. Makalipas ang ilang sandali muling naabutan ng dalawang Immortal Emperor si Ningtian. Ang mga tao naman sa isang maliit na village ay nagugulat dahil sa bilis ng mga dumadaan sa kanilang kalangitan. Hinarangan na si Ningtian ng dalawang Immortal Emperor sa kanyang daraanan. Habang pabagsak si Ningtian, sinabihan niya ng rest in peace ang kanyang kaibigan na ibon. Ang dalawang leader ay namamangha daw sa ibon dahil sa sobrang tapat nito sa kanyang amo. Sinabi din ng mga leader na oras na para mamatay si Ningtian dahil wala na daw ibang proprotekta sa kanya. Habang umuulan ng dugo, si Ningtian ay sinabing tatapusin niya ang dalawang Immortal Emperor. Kahit ano daw mangyari tatapusin niya daw ang buhay ng dalawang matanda. Ang leader ng Holy Bolt naman ay sinabing anong magagawa ni Ningtian nang mag-isa lang siya. Mula sa itaas ni Ningtian, ang napaka-sexy na Empress ay nagte-teleport papunta sa kanya. Sinabi ng Empress na mamamatay ang dalawang kalaban gaya ng sinabi ng kanyang asawa. Ang leader naman ng Holy Bolt ay agad sumugod upang tapusin si Ningtian. At para din hindi matuloy ang teleportation ng Empress. Ang Super Hot Mama naman na Reyna ay dumating din at pinigilan ang pag-atake ng leader. Ang Reyna ay tinawanan ang dalawang leader dahil sa pinagtutulungan nilang dalawa ang isang spiritual rank lamang. Ang dalawang leader ay nataranta dahil ang dalawang pinakamalakas na Immortal Emperor ay nagsama para tulungan si Ningtian. Si Ningtian ay naiiyak pa din dahil sa pagkamatay ng kaibigan niyang ibon. Ang Empress naman ay tuluyan ng nakapag-teleport sa lugar. Si Ningtian ay sinabi sa kanyang asawa na namatay ang ibon habang prinoprotektahan siya nito. Nang marinig ito ng Empress agad sumugod ang Empress at sinabing pupulbusin niya daw ang dalawang leader. Ngunit si Ningtian ay pinigilan ang kanyang asawa at sinabing huwag makikialam ang Empress. Si Ningtian ay galit na galit at sinabi na siya mismo ang tatapos sa dalawang Immortal Emperor. Ang napaka-sexy na Empress ay nagulat sa ginawang pagpigil sa kanya ni Ningtian. Ang galit na si Ningtian ay muling sinabi na siya mismo ang tatapos ng buhay ng dalawang matanda. Si Ningtian ay galit na galit dahil sa pagpatay nila sa kanyang kalapati. Sa hindi kapanipaniwalang kagustuhan ni Ningtian pati mismo ang system ay nagulat niya. Kaya naman nakatanggap siya ng Great Emperor Phantom na skill na pwede niya magamit sa loob ng 5 minuto. Si Ningtian ay pinalabas na ang kanyang natanggap na kapangyarihan. Lumabas na ang skill ni Ningtian na napakalaking aura na hugis tao. Ang asawa niyang Empress ay hindi makapaniwala dahil muli na naman napalabas ni Ningtian ang napakalakas na skill. Iniisip niya din na baka may mga tumutulong sa kanyang iba pang Immortal Emperor. Ngunit bilang asawa niya dapat matagal niya na daw napansin yun. Ang dalawang matanda naman ay natatakot na at hindi makapaniwala na isang spiritual rank lang si Ningtian. Si Ningtian ay nakahanda na para pumisat ng mga insekto. Si Ningtian ay umatake na at ang dalawang matanda naman ay walang magawa kundi ang mataranta na lamang. Ang dalawang matanda ay napagpasyahan na tumakbo na lang dahil sa sobrang takot nila. Ngunit ang isang matandang leader ay tinamaan ng pag-atake ni Ningtian.
Habang ang shadow leader ng dalawang super hot mama naman ay namangha sa ginawang pag-atake ni Ning Tian. Sa hindi inaasahan ang shadow leader ay nagawang makatakas gamit ang kanyang bloodscape. Ang katawan niya ay hinati niya sa tatlo upang tumaas ang kanyang tsansa na makatakas. Ang Empress ay pinuntahan ang isang shadow jutsu ng shadow leader. At ito ay kanyang dinurog. Ang Reyna naman ay tumulong din at tinapos ang isa pang shadow clone. Ang huling shadow leader ay umiiyak at nagsisisi sa kanyang ginawang pagpuntirya kay Ning Tian. Si Ning Tian ay gumawa ng maliit na enerhiya sa kanyang daliri at pinitik ito papunta sa huling shadow leader. Sinabi ni Ning Tian na malapit na maubos ang oras niya sa kanyang skill. Ngunit sinabi niya na kailangan niya pa ng kaunting oras. Siya ay biglang umatake nang hindi alam ang dahilan. Ngunit ilang sandali pa, nalaman natin na siya pala ay naghukay upang bigyan ng tamang pamamaalam ang kanyang kaibigan na kalapati. Ang dalawang super hot mama naman ay nabibilib sa ginawa ni Ning Tian. Ang malungkot na si Ning Tian ay namaalam na sa kaibigan at sinabihang mag-enjoy ang kaibigan niyang kalapati sa kabilang buhay. Ang Reyna ay sinabing nababagay ang lugar na ito bilang isang libingan ng isang magiting na kalapati. Ang Empress naman ay sinabing malayo pa ang mararating ni Ning Tian dahil siya daw ay merong mabuting puso. Natutuwa ang Empress dahil napakaswerte niya daw sa kanyang napangasawa. Si Ning Tian ay muling nawalan ng malay dahil sa sobrang lakas ng kapangyarihang pinakawalan niya. Ang Empress naman ay agad sinalo ang pinakamamahal niyang asawa. Ang Empress ay humihingi ng tawad kay Ning Tian dahil daw sa nahuli ito ng pagdating para tulungan siya. Kasalanan niya din daw dahil nagkaroon na naman ng matinding injury si Ning Tian. Ang Reyna naman ay sinabing may kakayahan daw siyang makapagpagaling kaya naman tutulungan niya daw si Ning Tian. Ang Reyna ay sinimulan ng pagalingin si Ning Tian gamit ang kanyang flute. Habang pinapagaling ng Reyna si Ning Tian, sinasabi naman ng Empress na mukhang gumagana naman daw ang pagpapagaling ng Reyna. Sa 10 minuto na pinapagaling ng Reyna si Ning Tian. At ito ay itinigil niya na. Kaya naman tinanong ng Empress kung anong nangyayari. Ang Reyna ay sinabing napagaling niya ang mga panlabas na mga pinsala ni Ning Tian. Ngunit hindi na daw kaya ng kanyang plauta ang pagalingin pa ang panloob na pinsala ng katawan ni Ning Tian. Ang Empress ay iniisip na lilibutin niya ang buong mundo makahanap lang daw ng makapagpapagaling kay Ning Tian. Ang Reyna ay biglang nagsalita at sinabing may alam siyang paraan upang mapagaling ng mabilis si Ning Tian. Tinanong naman ng Empress kung anong paraan yon. Sinabi ng Queen na ang elixir daw ay pwede mapagaling ng mabilis si Ning Tian, ngunit hindi pa daw tapos ang pagproseso nito kaya naman. Ang Empress ay hindi na pinatapos magsalita ang Reyna at sinabing gawin na daw nila ang paraan na yon. Sinasabi naman ng Queen na kung inumin daw ito ng Empress maari na daw niyang maabot ang God Realm, kaya naman tinatanong niya ang Empress kung sigurado daw ba siya sa gagawin niya. Ang Empress naman ay sinabing sigurado na daw siya sa kanyang desisyon. Sinabi pa ng Empress na itataya niya pa daw ang kanyang buhay mapagaling lang daw si Ning Tian. Ang eksena ay nalipat na sa lugar ng Holy Land. Habang pinagmamasdan ng dalawang hot mama si Ning Tian, dumating ang isang disipolo upang ibigay ang elixir sa Reyna. Ang Empress ay nag-aalala at tinanong kung sigurado daw ba na mapapagaling ng elixir si Ning Tian. Sinabi naman ng Queen na maayos pa naman ang spiritual sea at spiritual na ugat ni Ning Tian, kaya naman sigurado daw ang Queen na gagaling si Ning Tian. Ang Empress ay hindi pa din matanggal ang pag-aalala sa kanyang reaksyon. Nang matapos ng mainom ni Ning Tian ang elixir, ang katawan niya ay nagkakaroon ng side effect. Ang Empress ay nag-alala sa nakikitang paghihirap ni Ning Tian. Sinabi niya sa Queen na, akala niya daw ba siguradong gagaling si Ning Tian. Ang Reyna ay sinabing hindi daw siya pinatapos ng Empress magsalita kanina, kaya naman hindi niya na ituloy sabihin ang side effect kanina. Sinabi ng Queen na para gumaling daw si Ning Tian ng tuluyan, kailangan daw mailabas ni Ning Tian ang init sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang babae.